Good morning. Later, meron po tayong Lord's Table. So, please stay for those who are come to faith in Christ as we celebrate the Lord's Table. Later then, after service, meron po tayo. After ng Lord's Table, may youth Christmas party po tayo. So, thank you for those who have donated, helped out sa mga kabataan po ng ating church. And truly, it is appreciated po naming lahat, lalo ng mga kabataan. Let us start. Let us pray. Lord, we pray for your blessing as we study your word. We pray, Lord, that you will once again open our hearts to your truth and help us, Lord, na tunay po naming maunawaan ito, tunay po naming i-assess ang aming mga puso, ang aming mga buhay in light of your truth, O God, and that we may truly abide in your word, that we may respond in faith and in submission to you, O God. So, bless our time together. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So, the true Christian character, ito po yung ating inaral last time sa Luke chapter 6. Ito po yung huling pag-aaral natin. At ating inaral yung unang bahagi na tumutukoy patungkol po daw sa blessed people. So dalawa po yung klase ng tao na meron po natin na maika-classify, yung mga blessed at yung mga cursed. Okay? So ano nga ba muli ang ibig sabihin ng isang blessed? Ito ba yung taong maraming pera? Uy, napaka-blessed mo, dahil yung pera. Habang umuupo ka, nahuhulog-hulog yung pera mo sa bulsa mo, tapos pinupulot to nasa likuran mo. Okay? Successful sa trabaho. Minsan, ganun yung pananaw nila. Parang 3 araw pa lang, CEO na. Diba? Nagkaka-graduate pa lang. So, napaka-blessed mo naman. O kaya may boyfriend o girlfriend. Pero unbeliever naman. So, kung atin titignan, maraming pananaw ang mundo regarding patungkol sa taong blessed. Okay? At most of the time, yung kanilang pananaw, ito po ay nakabase sa sarili lamang nila. Sarili nilang blessed. Blessed ako kasi ganito. Okay? Kaya kapag meron silang understanding na ako blessed ganito, pag yung ibang tao nakuha din yun yung kanya magiging description doon sa taong, ay, napaka-blessed mo naman. Okay? Ito po yung pananaw ng maraming tao sa mundo na nakatuon ayon sa kanilang sarili at hindi ayon sa blessedness na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Muli, basahin ko lamang yung sinabi ni John MacArthur sa kanyang definition regarding the word blessed. Sabi nga, Makarios or blessed refers to those in the most beneficial, favored position who experience the true well-being that comes from a right relationship with God. Yun yung blessedness. Yun po yung pag nasabi natin, blessed talaga ang isang tao. Okay? Don't get me wrong, kasi baka mamaya isipin, sobra naman kapag may pera, hindi pala blessed yun. Blessed yun, dahil galing pa rin yun pa sa Panginoon, pero napakababaw lamang po na pananaw po yung bagay na yun. So, ibig sabihin, in Tagalog, yung Makarios or blessed, ibig sabihin, siya daw ay blessed o mapalad o nasa pinakamabuting kalagayan. Hindi lang ito tungkol sa masayang pakiramdam o magandang sitwasyon sa buhay. Ang ibig sabihin nito ay blessed ka o blessed ka dahil nasa tamang relasyon ka sa Diyos. Doon mo mararanasan ang totoong kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang pagiging blessed ay hindi lamang material na bagay, kundi ang kabutihan at kaligtasan na galing sa Diyos. In short, ang taong Makarios ay hindi lang masaya dahil maganda ang nangyayari sa kanya, kundi tunay na blessed dahil siya ay malapit sa Diyos at nakakaranas ng kabutihan mula sa kanya. So mahalaga po na makita natin yun. Kung ang isang tao, kung ating pong titignan, ay wala po kay Kristo Jesus, o isang tao na kahit na nagpo-profess siya na Christian pero patuloy na namumuhay sa kasalanan, siya ay hindi blessed. Kasi dalawa po yan eh. Marami pong magsasabi, hindi sila Christian, automatic po yun na wala talaga yung blessing ni God sa kanila. Siyempre isipin nila, bakit mayaman sila? Bakit ang dami nilang kotse? Ang dami nilang ganito? So, hindi ba blessing yun? Actually, curse yun. Kunyari daw, mayaman ka, tapos wala ka kay Kristo. Tapos di mo na nakikita si Christ. Cursed yun. Kasi nabulag ka na eh. Bulag ka na sa, parang nakakatakot na, alam mo yun, okay naman ako eh. Pero in reality, kung wala ka talaga kay Kristo, ay hindi ka okay. Okay ka materially, you may enjoy your life today, but kapag ikaw ay namatay, wala kay Kristo, eternal punishment naman yung
kalalabasan. So, yun yung isang tao na wala talaga kay Kristo. Ang pinaka nakakalungkot ganito, yung mga taong nasa church, nagpo-profess na Christian, akala nila blessed sila, pero hindi naman namumuhay talaga para kay Kristo Jesus. Namumuhay pa rin para sa kanyang sarili. Bulag din siya. Ang nakakatakot na kabulagan doon ay, okay naman ako, nasa church naman ako, nag-a-attend naman ako, andito naman ako, nagbibigay pa nga ako eh. Pero hindi namumuhay talaga patuloy sa ating Panginoong Diyos. Akala niya blessed siya, pero wala talagang tamang relasyon, pero namumuhay sa kasalanan pa rin. Alam mo yun, yung galit palagi, alam mo yun, yung masama ang loob, napaka-critical sa ibang tao, walang pag-ibig, alam mo yun, lahat na nakikita, puro, si ano, ganyan yan, si ano, ganito yan. Ang daming ganyang Kristiyano. Alam mo yung pamumuhay na puro criticism in life, walang love, and yung two greatest commandments. Love God and love your neighbor. Pero hindi, daming nasasabi sa ibang tao, pero kasarili niya, hindi niya nakikita na ang dami din niyang problema sa kanyang sarili. So, ang daming ganitong tao, nasa church, feeling blessed, pero talagang ang totoo ay hindi. Okay? May maayos man siyang kalagayan o pananaw sa mundo, okay, sa pananaw ng mundo, may trabaho, may bahay, masaya sa kanyang pananaw, pero kung siya ay wala pa kay Jesus o patuloy na namumuhay sa kasalanan, wala ang lahat ng ito dahil ibig sabihin lamang nito na bulag na siya sa kanyang makasariling pananaw at sa kasalanan. At hindi niya tunay na mararanasan ang tunay na blessing ni God. Kasi ang tunay na blessing ni God is knowing God more. Nakukuha niyo yon? At importante po yun, ano? Yun yung pinaka-blessing. To know God more at makita mo that you are nothing but you are still being blessed by God because na-experience mo yung kanyang grace sa bawat araw. It's not material things. It's about knowing God more and serving Him more and loving Him more and loving other people more. Yun yung blessing. Okay? Ang problema, nabubulag po tayo sa pananaw ng mundo. So mahalaga na makita natin, maranasan natin yung tunay na blessing ng Diyos. Blessing na makilala siya ng tunay, makapaglingkod sa kanyang kaharian. Diba? Nakapag-serve ka sa church. Ako, yung calling ko is to be a pastor and I'm serving you in terms of preaching, in terms of counseling. That's a blessing because the Lord still allows me na magamit para sa kanyang kaharian. Lumago sa wangis ni Jesus. Yun yung tunay na blessing. Kaya kahit na hindi ka ma-promote sa work, pero nag-grow ka naman in the character of Christ, mas okay yun. Parang walang gustong mag-oo Di ba? Di ba mas maganda yung mas nagiging loving ka, mas nagiging understanding ka. Dati ka mainisin, dati ka magagalitin, pero dahil nababago ka na ni Kristo, mas naunawaan mo na yung sitwasyon. Okay? Magkaroon ng tunay na kapayapaan. Di ba? Isang tunay na Christian may peace. Alam niyo yung mga tao na, lalo na kung Christian, tapos may sin, anong ginagawa madalas ng mga ganon? Natatakot magpakita sa pastor. Pag nakikita ako, yuyuko, magtatago. Diba? Ayaw makipag-usap. O kaya, namumuhay sa kasalanan, magtatago, mahihiya humarap sa mga iba. Blessed na magkaroon ng spiritual family o bahagi ng church. Hindi ba kayo blessing? Tayo? Hindi ba ako blessing sa buhay nyo? Ano na lang, Brother Jay, increase na lang sa trabaho ko. Salary increase na lang kaysa maging kaibigan kita. Okay, maging kapatiran ko yung mga tao dito. Hindi, pinaka-bless po ang maging part ng isang family, ng isang church. Kahapon nga, may umiiyak pa eh. Hindi ko alam. Naiyak siya dahil may family pala daw siya. Okay? Blessing na maunawaan ang salita ng Diyos at maisabuhay ito. Diba? Blessing na when you hear the Word of God and the message of God, hindi lang sa Sunday service, hindi lang sa Bible study, when you listen to podcast, when you listen to other teachings, and then you understand it and that you are able to apply it in your life. Blessing po yun, di ba? At hindi po nararanasan ng mga unbelievers yun. Napakagandang blessing po yun. Yung maunawaan po natin ang salita ng Panginoon. Blessing na makapagpuri sa kanyang harapan ng may pagpapakumbaba, that when we gather, we worship Him, knowing that we are nothing, and when we praise Him, we acknowledge na, Lord, kapuri-puri ka.
Hindi ito yung parang worship lang, natataas-taas ng kamay, parang saya-saya, pero walang humility. Iba po yun. Ang tunay na may relasyon sa ating Panginoong Diyos ay patuloy na nakakaranas ng may pagpapakumbaba at kinikilala talaga ang kanyang kabutihan. Na Lord, I am not even worthy to worship you. But you have given me the privilege, Lord God, to know you, to sing songs for you, and to honor you. At marami pang blessing na hindi ayon sa pananaw ng mundo na ating nararanasan bilang isang tunay na mananampalataya. Blessedness. Nawa makita po natin kung ano talaga yung tunay na blessing. Sabi nga ni Jesus sa Luke chapter 6, balikan lamang po natin yun, nasa summary, verse 20 to 23. He said there, 6:20-23, and he lifted up his eyes on his disciples and said, Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for so their fathers did to the prophets. Yung blessed na ito dapat daw magresulta ng rejoicing, leaping. Okay, may pagtalon po ng may kagalakan dahil napakalaki po daw ng reward na ating matatanggap. So, una, blessed are the poor o poor in spirit. Sabi ni John MacArthur sa ating huling pag-aaral, the blessed are those who understand their spiritual poverty and bankrupt condition of their soul, no matter how much or how little wealth they possess. They acknowledge that they are bankrupt in righteousness and have absolutely no spiritual resources with which to obtain God's favor, and that salvation cannot be by good works, morality, or religious rituals. Pangalawa, blessed are the hungry. Hindi ito literal na gutom, dahil baka yung iba sa inyo ay gutom. Uy, gutom ako, blessed ako ngayon. Okay? Baka yung ibang ang youth, hindi na nag-almusal para talagang ready mamaya sa lunch nila. Okay? Hindi po yun yung hungry na tinutukoy dito ng Panginoon. Sabi ni John MacArthur dito, it is an intense, deep, all-consuming longing for acceptance with God. Hunger for righteousness, na makagawa ng kabutihan, makasunod sa ating Panginoon. Na nasa puso niya at nais niya na masunod ang kalooban ng Diyos at hindi ang kanyang sarili. May hunger ba kayo doon? Na Lord, ayoko pong masunod yung sarili ko. Alam mo yung tempted ka na yung sarili mo gustong magalit, Lord, pero kasalanan magalit. Gusto ko pong sundin ka. Natitempt ka na maging impatient, Lord, kasalanan po maging impatient, Lord, give me patience. At marami siguro tayong ganung pagkakataon, ano? Yung patience. Patience pa lang yon. Pangatlo, blessed are those who weep. May kalungkutan sa kasalanan. Dahil alam niya na ito ay kasalanan laban sa Diyos, na siya nagbigay ng buhay sa atin at nagligtas sa ating mga kasalanan. May kalungkutan pagka nakagawa ng kasalanan. Blessed po daw yung taong yun dahil nakikita niya sa bawat araw ang kabanalan ng Diyos. Dahil nga malapit siya in favor with God Right relationship with God. Pang-apat, blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on account of the Son of Man. So kapag ang isang tao pinapersecute ka because of your belief, your faith in Christ, you are blessed. Ibig sabihin, if you walk in righteousness and truly following God, people will hate you. Kaya meron mga ibang Christian, para hindi sila i-hate, kasi gusto nilang i-promote palagi ng mga Christian, and then dapat accepted ako, well-loved ako by everyone. Hindi po dapat ganon. Maganda po yung bagay na yon, pero when it comes to righteousness, pag kami sin, we stand kung ano yung kasalanan. Hindi tayo makikisali doon. You are blessed dahil ibig sabihin nito, ikaw din ay tunay na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, the world's hostile reaction to Christ's follower is evidence that they are among the blessed, since the world does not reject its own. Ito po yung standard ng Diyos patungkol sa isang taong blessed. Hindi po siya, parang hindi ito lang yun, pero ito po yung mahalagang bagay na makita natin na blessed po ang isang tao. Poor in spirit, hungry for righteousness, may grief in sin, when people persecute them. Yun po yung blessedness. Kabaliktaran,
Wala yung pananaw ng mundo dito sa blessedness na binabanggit po ng ating Panginoong Jesus. Kung ito ang inyong kalagayan sa inyong pagsunod kay Jesus, okay, you are blessed, you are in favor with God. But there's more. Okay? Blessedness in walking with God, sabi nga, ito po ay may resulta. If you are poor in spirit, yours is the kingdom. When you are hungry for righteousness, there will be satisfaction. By grace, you will walk in righteousness. Kasi kung gustong-gusto mo makasunod sa Panginoon, i-enable ka din niya na masunod mo yung kanyang kalooban. May grief in sin. Kung may kalungkutan sa kasalanan, there will be rejoicing. Sabi nga, you will laugh. Meaning there will be true joy. And then when people persecute you, ang pangako ng Panginoon, you will have a great reward in heaven. So may clear tayong description ng tunay na blessing. At hindi ito ayon sa pananaw ng mundo. Ito ay laban o kabaliktaran ng pananaw ng maraming mga tao dito. At sana makita ninyo yung katotohanan na ito ay maalis yung kabulagan at mga maling pananaw ng tao. Kasi minsan influence tayo ng mga bagay na ito, yung mga maling pananaw Pero ibalik po natin yung ating isip sa Luke chapter 6. Kung ano nga po ba talaga yung tunay na blessing. Hindi ko sinasabi na kung nagkaroon kayo ng 13th month pay at nanlibre ng Dunkin kahapon at hindi ako naisama, maganda naman yun na meron 13th month pay, pero sana naman ambunan ako. Joke lang po yun, joke lang. Kasi nagpicture pa, tapos pinadala pa sa young adults parang nangiinggit joke lamang po yan. Pero maganda po, may 13-month pay, blessing din po yun coming from the Lord. Maganda po na meron kayong bonus, Christmas bonus. Maganda po lahat ng mga yan. Kung kayo ay na-promote, kung kayo ay nakabili ng bagong mansyon, okay? Na meron ka ng 3 mansyon, nakabili ka pa ng isa pang mansyon. Wala pong problema doon. Wala pong problema sa mga bagay na yon. Pero hindi lang dapat po maalis yung ating pananaw na this is a blessing for God, pero ito yung pinaka-blessing. To be poor in spirit, to be hungry for righteousness, to grieve sa sin, and then to experience persecution for the glory of God. Sa ating pagpapatuloy dito sa Luke chapter 6, ating basahin naman ngayon yung verse 24 to 26. Ito po yung contrast. Okay, verse 24 to 26 reads, "But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are full now, for you shall be hungry. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Woe to you when all people speak well of you, for so their fathers did to the false prophets." So, may 4 po na blessed position na kay Jesus at may counterpart po ito na nahati sa salitang but. Okay? Na sinasabi or indication o palatandaan na ang woes na nabanggit sa verse 24 at sa verse 26 ay nakatuon doon sa mga nag-reject kay Jesus. Okay? So yung isa, may favorable position in God because you are in Christ, that is blessedness. But, contrast naman for those who have rejected Christ. Sabi nga ni John MacArthur, the use of the strong adversative conjunction, the word but, indicates that the woes pronounced on those who reject Jesus Christ and are in direct contrast to the blessings granted to His true believers. Siguro magandang ma-qualify ko po yung statement na ito. Maraming magsasabi na hindi nila nire-reject si Jesus. Hindi ako dyan. Lahat naman magka-qualify dito sa kanilang pananaw. But in reality, ito yung magandang titignan natin kung ang taong ito ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, kahit nasabihin pa nila na sila ay Christian, sila pa rin ay nag-reject kay Christ. Importanteng makita po natin ito. Kasi kung kunyari daw, na ituro na sa pulpit, may nire-reject, may rebuke, may correction na, through the Word of God, through the preaching of God, na nakalinya dun sa kasalanan mo, tapos wala lang sa'yo, then you are rejecting Christ. Kunyari daw, may kasalanan ka, may isang kapatiran, alam ito, kinorek ka, na-rebuke ka, pero wala pa rin. Professing Christian ka, tapos wala pa rin sa'yo yung kasalanan, dinire-reject mo si Christ. Huwag niyong sasabihin na parang,
I'm not rejecting Christ. No, you're rejecting if you are continually living in sin. Especially kung meron ng correction and rebuke na nanggagaling sa pulpit, na nanggagaling, kunyari sa akin as a pastor, at kinokorek ko kayo at nire-review ko kayo, and then baliwala lang sa inyo yon, then you are rejecting Christ directly. Hindi nyo pwedeng sabihin I'm not rejecting Christ. When you live in opposition to the truth, doon sa kalooban ng Panginoon, you are rejecting Christ. And if you continue to reject Christ, then it only shows that you are not a believer. Malinaw? Kasi ayoko na mangyari sa church natin na mababaw yung pananaw natin sa gospel. Kaya nga, di ba, sabi ko paulit-ulit in my preaching, the Christian life is a life of may pagtalikod talaga. May hungering for righteousness. Di, Lord, ayoko tong gawin Gusto ko po sundin kayo Kung hindi ko po ito masusunod, kunin mo na lang ako, Lord. Kasi ayokong mamuhay sa kasalanan. Ganun po dapat tayo mga Kristiyano. Meron pong takot sa ating Diyos, sa kanyang kabanalan, at may pagnanais tayo na talagang sundin siya. Hungry for righteousness. At kung hungry ka for righteousness, di may blessedness. May blessing po sa ating Panginoon. At mahalaga na makita po natin yung bagay po na ito. So isipin natin po itong mabuti. Ang Christian ay ang taong tunay na nakakilala sa Diyos na siya ay creator at banal. He is our creator. Kanino galing yung buhay natin? Importanteng makita natin yung understanding of pagiging creator ni God. So kapag create tayo ni God, ibig sabihin kanino tayo? Wala tayong freedom on our own to live doon sa gusto natin. Because someone created us for a purpose. Hindi natin gagawin yung gusto natin. Gagawin natin yung kalooban ng creator natin na may purpose para sa atin. So, ibig sabihin, tayo ay under God's authority. So, mahalaga po maintindihan yung creator Kasi, di ba kung kayo, meron kayong, kunyari, nag-bake ka ng cake at itapon ko itong cake na ito, baliwala yun sa akin, okay lang yun. Kasi ako yung nag-create na yun noon Kumbaga, I have the authority, full authority for that. Pero pagka tinapon ni Angelo yung cake ko, ay, hindi maganda yon. Hindi naman siya nag-create nun Di ba? Kumbaga under tayo ng authority ng ating Panginoon, dapat tayo nakapailalim palagi sa Kanya. Not only that we are to understand that He is our Creator, but that He is also holy. Creator ako, binigyan kita ng buhay, ako naglikha sa'yo, dapat kang mamuhay na may kabanalan kasi ako naglikha ay banal. Ang problema, tayong lahat, sabi nga, ang isang Christian, hindi lamang nakakilala kay God na siya ay creator at banal, may tunay din siyang pagkilala sa sarili niya na siya ay makasalanan at may tunay na conviction patungkol sa sin na ito ay tunay na laban sa kabanalan ng Diyos. Ang isang tunay na Christian may tamang pagkilala sa holiness ni God. Pag pinag-usapan ang sin, hindi ko naman sinasabi, kapag bago kang Christian, syempre, medyo mababaw pa yung understanding mo sa sin. Naintindihan ko yung bagay na yon. Pero kung 10 years, 15, 20 years ka na, o kaya sabihin natin 14 years ka na, dahil 14 years na ako naririto, at ever since na nag-start ako magturo dito, clear yung sin. Tama ba? Mali ba na ako? Hindi talaga clear sa inyo. Pero alam kong clear ang pagtuturo ko ng sin. Kung walang conviction about sin at pinag-usapan natin ang sin at parang baliwala lang sa yung ginagawa mong kasalanan, may problema. Alam mo yun, masaya ka pa araw-araw pero namumuhay ka sa kasalanan without even guilt or conviction or conscience. Kaya maganda if you want to understand more about sin, yung isang book na binasa ko kay John MacArthur, yung Vanishing Conscience. Yan po yung nawawala sa tao na ngayon Nawawala na yung conscience. God has given us the gift of conscience so that we may be able to discern kung tayo nga ba ay tunay na nakakalakad at nakakasunod sa Kanya. Pero ang tao, wala nang ganun ngayon. Nagdi-deplete na yun sa isip ng tao. So, isang tunay na Christian, may pagkilala sa Diyos. Isang tunay na Christian, may pagkilala sa kanyang sarili na siya'y makasalanan at may conviction sa kasalanan sa bawat araw. Ang isang Christian, hindi lamang yon, ay may tunay na pananampalataya kay Jesus. May faith talaga kay Christ. Yung faith na ito ay may pagkilala na si Jesus ang tunay na namuhay ng perpekto para sa Kanya, nagbayad ng lahat ng Kanyang mga kasalanan, nabuhay muli at pinagwagian ng kamatayan upang siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So yung faith ko kay Christ, nakatuon sa kanyang righteousness, sa forgiveness na natanggap ko, at sa eternal life na meron ako ngayon sa kanya. So importante yung tatlong bagay na yun. Ako ay dapat nang lumalakad, ng matuwid bilang isang mananampalataya dahil nananampalataya ako kay Kristo. Ako'y patay na sa kasalanan at dapat patuloy na namamatay pa sa iba pang mga kasalanan na meron ako dahil namatay na ang aking Panginoong Hesus dito. Ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. Kang Christian ka, if you are a believer, you have eternal life now. Yung eternal life started at the time nung ikaw ay naging Christian. Hindi ito manggagaling sa kapag ka namatay ka tapos eternal life. No, if you already have eternal life right now, then you are to live a life with eternal life. Ano ba yung merong eternal life na buhay? Life na talagang may pagpapasakop sa ating Panginoon at namumuhay na para sa kanyang kaluwalhatian. So mahalaga po na makita natin yung descriptions po na ito in Scripture. At ating makikita sa bawat araw ng ating pag-asa lamang sa kaligtasan ay si Kristo. Hindi lamang yun na ang isang Christian ay nanampalataya kay Jesus, kundi sa kanyang pagkilala sa kasalanan, na ito'y laban sa kabanalan ng Diyos, nakikita niyang kalakihan ngayon ng ginawa ni Jesus para sa kanyang kaligtasan, siya ngayon ay tatalikod sa kasalanan at susunod kay Jesus. So faith and repentance. Repentance means following Christ. You are turning away from sin and then you are now following Christ. Every day you are to turn away from sin and then follow Christ. That is a Christian. Hindi ko sinasabing magiging perfect yung mga description na yon, pero meron ongoing growth sa buhay nyo patungkol sa mga katotohanan ito. Meron ka ng paglakad na may pagdepende, pagtitiwala at pagpapasakop, pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So Christianity is not just saying I am a Christian. Christianity is faith, sin in life sa ating buhay, araw-araw. So kung ikaw ay wala dun sa description na ito, patungkol sa biblical na pagkilala sa Diyos, tao, kay Jesus at pagtugon in faith and repentance, maaari na ikaw ay walang tunay na relasyon sa Diyos. Walang blessing kung hindi ang kakaharapin mo ay curse. At ito ang description na ihahatid ni Jesus sa ating pag-aaral dito sa Luke chapter 6 verse 24 to 26. First, woe. Sabi doon sa verse 24, but woe to you who are rich. So, share nyo na yung rich nyo, yung yaman ninyo. For you have received your consolation. Okay? Ang unang woe ay hindi po ito patungkol sa material rich. Siguro yung iba, para na-relieve. Okay? Hindi laban sa Diyos, hindi po laban ang Diyos sa mga mayayaman. Okay? He's not against those people. Okay? Yung mga blessed materially. Maraming mayaman na may takot at may tunay na pananampalataya sa Diyos. Marami pong mga taong ganon. Okay? Marami din po akong kakilalang ganon na mga mananampalataya ngayon. Maging in the Bible, makikita po natin yung mga mayayaman na ginamit ng ating Panginoon na may takot sa Kanya at sumusunod. Siguro magandang example si Abraham. Di ba? Mayaman si Abraham. Si Job, napakayaman ni Job. Mas dumoble pa nga yung yaman niya because of his humility and submission to God. Si Nicodemus ay isang mayaman din na Pharisee. Okay, pero sa merong history doon dahil naging Christian si Nicodemus, siya ay naghirap, tapos yung kanyang family din naghirap because of persecution. Kasi Pharisee siya eh. Tapos tumalikod siya doon, so nagalit lahat ng mga Pharisee sa kanya, and then it turned out na nagalit nga at naghirap din siya in the end. Joseph of Arimathea, okay, ay mga mayayaman na tao nung panahon nila at ginamit sila ng ating Panginoon. At makikita natin na dinidescribe din naman yung yaman nila na ito'y mula sa ating Panginoong Diyos. So ano yung tinutukoy dito ni Jesus na mayaman? Actually, ito po yung kabaliktaran ng lahat ng ating inaral patungkol po sa isang taong blessed. Ang tinutukoy na mayayaman dito ay hindi yung may pera o ari-arian, kundi yung mga taong iniisip na sila ay mayaman spiritually. Alam mo yun? Ibig sabihin, iniisip nila na sapat na ang kanilang mabubuting gawa para maligtas. Okay naman ako eh. Umaasa sila sa sariling katwiran, hindi sa biyaya ng Diyos. Akala nila ay mayaman sila sa pananampalataya
Pero sa totoo, kulang at walang saysay ang lahat ng gawa kung wala ang tamang relasyon kay Kristo Jesus. I'm okay. Nag-a-attend ako dito sa church. Regular ako dito. Maaga pa nga ako. Kasama na akong kumakanta ng worship team sa kanilang practice. Pero nasa gilid lang ako. Pwede pong ganun. In short, ang mayayaman dito ay yung mga nag-aakalang kaya nilang makamtan ang kaligtasan sa sariling lakas at kabutihan. Pero hindi nila nakikita na ang tunay na yaman ay ang kaligtasan na galing lamang sa ating Panginoon. Na yung yaman na ito ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Dagdag pa dito, ang mayaman din ay ang mga tao na feeling okay naman sila dahil nasa church na sila. Maayos naman sila kung ikukumpara sila sa iba na mas thinking nila, mas mabuti naman sila. Pero ang problem ganito, marami pong ganyang Christian, lalo na mga professing Christian. Okay naman ako, ang comparison nila, tao. Ay, mas okay ako dito. Ay, mas ma-okay naman ako kaysa mga nandun sa kulungan na nagpumatay ng tao. Ay, mga drug addict, di naman ako katulad nila. Pero kung wala kang pananampalataya, tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus, wala kang pagkakaiba sa kanila. Para pantay-pantay lang ang lahat ng unbelievers. Before God's eyes, walang mabuti sa kanila. Kaya nga nakasulat yun sa Romans chapter 3 . No one is good, no one is righteous, no, not even one. Lahat po tayo yun. Wala tayo. Ang difference nating Christian, nakita natin ng malinaw na wala talaga ako. Na wala akong katwiran. Pero marami pa rin po ng mga professing Christian magsasabing okay naman ako. Basta't nag-a-attend ako ng church. Hindi naman po titignan yung attendance ninyo eh. Ang titignan po ng ating Panginoon ay yung ikaw ba ay tunay na nanampalataya at tumalikod at tunay na sumunod sa Kanya. Wala po doong attendance logbook. Pero maganda po na nag-a-attend. Siyempre, kapag ang isang tunay na Christian, siyempre, non-negotiable ang Sunday para sa Kanya. Non-negotiable ang ating Panginoon. Kumbaga, priority palagi ang ating Diyos. Siguro isang malinaw na halimbawa sa Biblia ng mga taong nag-aakalang mayaman sila spiritually ay yung Pharisee sa Luke chapter 18, verse 9 to 14. Aralin natin to in the future. May isang Pharisee at isang tax collector na nanalangin sa templo. Okay? Ang Pharisee ay nagmalaki sa harap ng Diyos, ipinagmalaki ang kanyang mga gawa, pag-aayuno, pagbibigay ng ikapu at pagiging mas mabuti kaysa iba. Marami pong mga ganun pa rin. At yung tax collector naman, umami ng kanyang kasalanan, humingi ng awa, at umaasa lamang sa habag ng ating Panginoong Diyos. Ang Pharisee po ay yung pinakamagandang halimbawa na tingin nila sila ay mayaman spiritually sa sarili nilang akala, pero umaasa sa sariling katwiran. And be very careful with this. Marami na rin po akong nakausap ng mga Christian na ganito, and I'm sharing this dahil mahalaga po ito. No? Yung bulag sila, parang ang thinking nila, lahat ng ginagawa nila tama. But pagkausap ko sila, paano nyo naisip na tama yun? Mali yun. Kasi marami pa rin po talagang Christian, alam mo yun, akala nila tama sila, pero bulag sila sa truth. Nakakaawa po. Then, ikukorek ko ngayon ito. Ay, oo nga, pastor, ano? Ang nakakalungkot, ang thinking tama, pero baluktot ang thinking. Kasi maaaring hindi talaga alam yung truth, akala lang alam yung truth, o minsan, nagtuturo ako, pero mali pagkakaintindi. Kaya ngayon, I just want to make sure, sana maunawaan ninyo lahat, ina-explain ko in a more detailed way, lahat ng mga bagay. Lalo na mga ganitong klaseng senaryo, na minsan baka, nga, no? Kasi kailangan mag-isip ka din sa sarili mo while studying. Teka, tama ba yung pagkakaintindi ko dito? Naunawaan ko nga ba ito? Yung resulta ba, kung aking i-apply yung word na aking natutunan ngayon, will it result sa love for others? Will it result love for God? O sa sarili ko lang? Kasi dapat po i-check po natin yun eh. Next time, I'll be teaching about how to listen well, biblically, kasi maraming mali pong way na makinig eh. Yung interpretation ko, i-reinterpret sa sarili. Kaya nakakalungkot po eh. I've been talking to a lot of people that way. And I just pray na sana makita po natin yun. Kaya minsan thinking niya,
dahil meron siyang reinterpretation ng truth ng word ni God, akala niya spiritually rich siya. Pero it does not result in righteousness, in holiness, and in the glory of God. So anong pronouncement? Na curse sa taong feeling rich spiritually? Sabi nga doon, for you have received your consolation. Ibig sabihin noon, dahil feeling rich ka ngayon, dahil alam mo, tingin mo, okay ka, mabuti ka, di na-receive mo na ngayon yung consolation na yon. Pananaw ng mundo. Ayaw nga, bait niya. Ayaw nga, galing niya. So, na-receive mo na yung consolation mo ngayon. Pero when you die, and when you face God, wala na yon. Kasi mali yung pananaw mo. Magugulat ka na lang, pag namatay ka, nasa impyerno ka na. Nakakatakot po. So if you think you're spiritually rich, you have received your consolation. Sabi nga ni John MacArthur, the curse pronounced on them is that they are receiving their comfort in full in this life. What awaits them in eternity is the comfortless. Walang comfort. Okay? Ceaseless torment of hell. Walang katapusang pagpaparusa na nagmumula sa galit ng ating Panginoong Diyos. Living carefully na okay naman sila at nakatuon sila sa sarili nilang nagawa o sa sarili nilang perception sa kanilang relasyon sa Diyos, ang resulta po nito ay eternal punishment in hell. Nakakalungkot po. So unang curse, but woe to you who are rich, for you have received your consolation. Second woe, woe to you who are full now, for you shall be hungry. Ay nakatuon doon sa mga well-fed ngayon. Ay, hindi naman ako well-fed eh. Nangangayayat nga ako, Brother Jay. Kaya hindi po yun ha. Ang ikalawang curse ay para sa mga taong busog na ngayon, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa pakiramdam nila na sila ay sapat na ang kanilang sariling katwiran. Okay na ako eh. Ayun yung feeling okay. Busog sa sariling katwiran. Iniisip nila na kompleto na sila, wala nang kulang. Ay, tuturo na naman si Brother Jay sa Gospel of Luke. Alam ko na, basa ko na yun. At kaya nilang tumayo sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nilang nagawa. Hindi gaya ng mga nagugutom sa katwiran. Ang mga tunay na mapalad o blessed ay yung nakakaalam na wala silang sapat na katwiran at patuloy lamang silang umaasa sa Diyos. So ano yung daw tao na full now, ang curse sa kanila, sa huli, sila ay magiging gutom magpakailanman. Mararanasan nila ang walang katapusang pagkauhaw at pagkagutom ng kaluluwa sa kanilang pagkakahiwalay sa ating Panginoong Diyos, gaya ng sabi sa Biblia patungkol sa kaparusahan sa impyerno. Anong meron sa heaven pagka ikaw ay Christian at ikaw ay napunta sa heaven? May feast. Di ba? Promise yan yung mga taga-BSF, tuwan-tuwa siguro yan pagka namatay. May feast na naman. Pero yun ang blessing talaga nakalagay sa Bible yun eh. Promise ni God yun eh. There will be feast. At yung kabaliktaran nito, kagutuman. Sino sa inyo naka-feel na ng gutom? Parang imposible yata sa BSL, ano? Pero di ba nakakapanghina yung feeling na gutom? Sino sa inyo yung uhaw na o nakaranas na ng uhaw na uhaw? Di ba ang hirap yung uhaw na uhaw ka? Yun yung experience mo, magiging experience mo in hell. Ganda ba yun? Nakakalungkot po yun. Hindi ka mabubusog for eternity. Tapos kaming nasa heaven, meron lechon, na hindi nakaka-high blood. May cake, may ice cream na hindi nakaka-diabetes. Kakain ka ng mangga, na napakasarap kahit na dito ay punong-puno ng sugar. Sa heaven, wala. Sa new heaven and new earth. Okay? So, ibig sabihin, mahalaga na makita po natin na nakakalungkot po ang isang tao na tingin niya siya ay okay. In short, ang mga busog sa sariling katwiran ay akala nilang ligtas na sila, pero ang katotohanan, sila yaharap sa walang hanggang gutom ng kaluluwa. So, yung ikalawang curse, woe to you who are full now, for you shall be hungry. Third woe, woe to you who laugh now. Wala nang tatawa siguro ngayon, ano? Okay, for you shall mourn and weep. Okay, ang ikatlong curse ay they laugh now. Ano ibig sabihin nito?
Ibig sabihin, kontento at masaya na sila sa kanilang panlabas na relihiyon at mababaw na moralidad. Alam mo, okay na ako, masaya na ako dito, okay na to. Talaga, let's just, happy-happy na lang tayo. Party-party na tayo, okay na yan. Naligtas na ako ni Kristo, alam ko na naman sabi ko, I believe in Jesus Christ, so okay na ako. Alam mo, yung mga mabababaw na faith, masaya sila sa sariling akala, iniisip nila na dahil sa kanilang mga gawa at religious na tagumpay, tiyak na sila ay makakapasok na sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, sinabi ni Jesus in Matthew 8, verse 11 to 12, na maraming darating sa iba't ibang dako at uupo sa pagkasama niya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ngunit marami ring nag-aakalang sila ay anak ng kaharian, pero sila ay itatapon sa kadiliman. Akala nila ligtas sila, pero itataboy sila ng ating Panginoong Diyos. Kapalit ng kanilang maling kasiyahan o resulta nito ay sa halip na walang hanggang kagalakan, mararanasan nila ang walang hanggang pag-iyak at pagngangalit ng ngipin sa impyerno. Makikita natin ito sa Matthew 13:42, Matthew 22 verse 13. Ano yun yung, anong tawag doon? Yung nagngangalit ng ngipin? Gnashing of teeth. Ibig sabihin nun, yung parang sobrang hirap ka na sa buhay mo. Okay? Sino sa inyo yung umiyak ng pagkahaba-haba? Well, marami ako, nakaranas na ako ng ganun. Nakakapagod, di ba? Yung iyak ka lang iyak, for eternity, iiyak ka lang. Masaya ka ngayon, pero when you die, you will just weep for eternity. In short, ang mga tumatawa ngayon dahil sa maling tiwala sa sarili nilang katwiran, ay harap sa walang hanggang kalungkutan. Samantalang mga tunay na tagasunod ni Jesus ay makakaranas ng walang hanggang kagalakan sa kaharian ng Diyos. So, ikatlong curse, woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Lastly, fourth woe to you, when all people speak well of you, for so their fathers did to the false prophets. Ang huling curse o woe ay tungkol sa pagpupuri ng ibang tao sa kanila. Minsan yan yung gustong-gusto ng ibang tao Yung praise of men, kaya yung galing-galing mo, yan yung gustong-gusto ng iba. Pero sabi ng ating Panginoong Jesus, dito sa ating passage, babasahin ko po in Tagalog, Luke 6:26, kay saklap. Bihirang-bihira lang ako ngayon ko lang ulit nung binasa ko to in Tagalog, ngayon ko lang ulit narinig siyang pagkatagal-tagal na. Hindi ko nga alam yung mga kabataan kung alam nila yung word na kay saklap Maliban doon sa mga Filipino major natin dito, no? Kay saklap, nang sasapitin ninyo kapag lahat ng tao ay nagsasabi ng mabuti tungkol sa inyo, sapagkat ganun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Kasikatan ng mga sinumpa, sila ay kinikilala at pinupuri ng marami. Pero tulad ng mga bulaang propeta, ang kanilang kasikatan ay nakabatay sa kasinungalingan at panlilinlang. Ano yun, gustong-gusto mo ng praise ng ibang tao, pero hindi naman talaga God-glorifying yung mga bagay na ito. Ang pagkakaiba na ito sa isang follower kay Jesus, ang mga tunay na mananampalataya, ay madalas na hindi sila popular. Gaya ng mga tunay na propeta na nagsasabi ng katotohanan kung kahit hindi gusto ng tao. So, mga hindi tunay na tagasunod ni Jesus, tumatanggi silang kilalanin ang kanilang espiritual na kahirapan, nagmamataas sa sariling katwiran, at sila ay nasisiyahan sa maling kasiguruhan. Sila ay nakikinig, actually, sa kasinungalingan. At ito ay sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4, verse 3. Gusto nilang marinig ang mga bagay na nakakaaliw sa kanilang tenga kahit ito'y kasinungalingan. Ano yung praise? Oo, tama. Ito yung, siguro pinakamagandang example dito, may ginagawa kang kasalanan, tapos, ay, oo, tama lang yan. Tama lang, magalit ka. So ngayon, parang ang feeling mo, yung galit mo, na-justify. Kasi pinupuri ka tama yung ginawa niya, dapat lang yung gawin niyo kasi hindi maganda yung ginawa sa kanya Dapat lang ganito yung ugali niya. Tama lang yan. Kahit naman masama. Kaya kayo, mag-iingat kayo Kunyari daw, merong ginagawa yung isa na kasalanan, kunyari kapatiran natin dito. Kapag kami sin, rebuke. Kasi panawagan yun Yung one anothering, rebuke one another.
So if you do not rebuke, someone is committing sin in front of you, obviously it is biblically sin, you are to rebuke. Hindi yung parang tatahimik ka lang. Once na tumahimik ka, may kasalanan na ginagawa at hindi tama sa Panginoon, tumahimik ka, sinasabi mo lamang, okay lang yan. Hindi pwedeng ganon. Kaya maraming ibang mga Christian, parang okay lang yung kasalanan kasi may ginawa ako, hindi naman nag-react si sister ganito, kaya si brother ganyan eh. Hindi, rebuke one another. Mahalaga po makita natin yun. Even nga sa parenting eh. Hindi nyo pwedeng palagpasin sa anak ninyo na kunyari may ginawa siyang hindi tama tapos hindi nyo ididisiplina. O kaya malaki na yung anak ninyo tapos meron siyang ginagawang kasalanan tapos mananahimik kayo. Hindi pwede yun. Ngayon, sila ito yung taong dinidescribe dito. Pinipraise sila na parang, hindi mo sila pinipraise pero parang pinapakita mo sa kanya, okay lang yan. And then magkakaroon sila ng false understanding of what true righteousness is. Akala nila righteous sila, ay okay lang pala yung ginawa ko, hindi ako kinorek ni nanay eh. Hindi ako pinagsabihan ni tatay, hindi nga ako kinausap eh. Yung pag-absent ko, yung pag hindi ko paggawa ng assignment, eh, okay lang pala sa kanya. Sinabi ko pa nga, hindi ako gumawa ng assignment eh. Ay, hindi. Yung anak ko, sinasako ko. Play joke lang yan. Meron siyang rebuke. That is sin, that's laziness. Okay? So mahalaga po makita natin yung mga katotohanan ito. In short, yung kasikatan na nakabatay sa kasinungalingan ay curse. So, ibig sabihin, kung nananahimik tayo at di natin kinokorek yung taong na nagkakasala, hinahayaan mo siya na makareceive ng curse kay God. Okay lang yan, anak. Sige, gawin mo lang yung kasalanan na yan. Basta't masaya tayo. Huwag mo kong aawayin, maganda na relasyon natin. Ito yung problem ko ngayon. Sabi ko, ito i-emphasize ko to next year sa parenting natin. Ang pinaka-problema ngayon ng maraming magulang, takot sa anak. Kitang-kita yan na ako dyan sabi ko, hindi na dapat ito. Takot na takot sa anak ang mga magulang ngayon. You are putting curse to your children. I tell you, you are putting them into curse. Seryoso ko dito, sabi ko sa inyo. Ang anak nyo may kasalanan, pagsabihan ninyo. Kasalanan yan. Kasi kapag hindi nyo sila pinagsabihan, lalaki sila sa kasalanan nila. I tell you, maawa kayo sa anak ninyo. Kasi kung hindi sila magre-repent, yung tinatakil natin ngayon about curse, they will receive that for eternity. This is a serious matter. Blessing and curse. Dalawa lang ang kapupuntahan ng tao. Either you will go with God with eternal blessing or eternal hell, eternal curse. You have to be serious about salvation. You have to stop following the world. Nakakaawa po yung susunod na generation natin. Nakakalungkot po. May curse Inaaral natin may curse. Don't take this lightly. You have to see God's holiness. Mahalaga po ito. Salvation po natin ang pinag-uusapan dito. Hindi ito isang topic lang na parang talk. Alam mo yun, hindi ito talk sa school, sa office. This is pertaining about life and death. In ending, sabi nga, woe to the rich, meaning those who think they are spiritually rich. In yung attitude nila, they trust in their own righteous deeds and for salvation. The outcome, they will realize their poverty before God and they will face eternal judgment. Woe to the well-fed, meaning those who are satisfied with their hypocritical self-righteousness. Yung attitude nila, they imagine they lack nothing and need no righteousness from God. Outcome, they will suffer eternal hunger, emptiness, a lost soul in hell. Thirdly, woe to those who laugh now, meaning those who smugly content with superficial morality and religious achievements. Alam mo, okay lang ako. Gumagawa naman ako ng mabuti. Hindi masyadong marami, pero meron naman akong kabutihan Yun yung ganun yun Ganun yung pananaw po ng okay na ako.
Attitude, they rejoice in false assurance. The outcome, they will be cast out into outer darkness. Where there is weeping and gnashing of teeth. Kita nyo yon, lahat na lang puro about hell. Ang Bible po hindi nagkulang sa pagpapaalala at pagtuturo about hell. May hell. There's hell. At ito po yun minsan nawawala na po sa preaching ngayon ng ibang mga churches na dapat na makita po natin. Fourthly, woe to the popular, those who are praised by all, like false prophets. Their attitude, they refuse to acknowledge their spiritual poverty and delight in deceitful teaching. The outcome, they will share the doom of false prophets. Hell pa rin. They will be condemned by God. In contrast with the Macarios or the blessed are the poor in spirit, for they know their need for God. Blessed are those who hunger for righteousness, they long for what only God can give. Blessed are those who weep now, they grieve over sin and await true joy. Blessed are the persecuted, they share in the sufferings of Christ and of true prophets and will inherit eternal and great reward. Dalawa lamang po, hell and eternal life with God. Sabi nga ni John MacArthur, and let me end with this, and I quote, sabi niya, there are only two kinds of people in the world, Christ's true followers, the spiritually poor, hungry, sorrowful, and rejected. Cry out to God for pardon and mercy through the sacrifice of Jesus Christ. They are blessed with eternal riches, satisfaction, joy, acceptance, and reward. In contrast, those who see themselves as spiritually full, rich, happy, and accepted will be cursed with eternal poverty, emptiness, sorrow, and judgment. End of quote. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. And Lord, may we all be reminded dito po sa napakahalagang katotohanan na ito, sa napakahalagang pagpapaalala sa aming lahat patungkol sa blessing ninyo, yung true blessing, and yung curse, Panginoon Ama, for those who turn away from Christ. And I pray for everyone who is here. I pray, Lord, that we may all receive blessings from you, O God. I pray that the Holy Spirit will work in the hearts of each one to convict them of sin, to enable them, Lord God, to understand their true condition, their true stand before you, O God, that they are sinners and that we are truly nothing, that we can only stand before your presence only because of your grace and mercy. So I pray for everyone, Lord God, to truly come to know Christ, to turn away, Lord, sa kanilang maling pananaw ng salvation, that it is not by works. Hindi po, ang kaligtasan ay hindi po ito manggagaling sa aming sarili. Alisin niyo po sa kanila yung mga maling pananaw po nila na akala nila ay Christian na sila pero namumuhay sa kasalanan at walang tunay na pagsamba, pagpapasako, paglilingkod sa iyo. I pray, O God, that they may truly come to know you, O God, and to truly worship you so that they may receive your great reward. I pray for your mercy, O God. I pray for those who have truly come to faith that we may always see yung truth po ng kung ano po ang tunay na blessed, Panginoon Ama. Na matuloy po kaming mamuhay in humility, nagpapakumbaba, patuloy po kami na magnanais, Panginoon Ama, araw-araw na masunod ka, na maging righteous, maging holy sa inyong harapan. Patuloy, Panginoon Ama, na kinikilala ang aming kawalan at ang aming pagiging makasalanan, na kami po ay may sorrow sa kasalanan kung kami man ay magkasala, na kami ay tunay na lumapit sa inyo, na nagpapakumbaba, na humingi ng kapatawaran. At Lord, may we thank you if we are being persecuted because we are being one with Christ. Lahat ng aming na-experience, kung may persecution man, wala po ito sa pinagdaanan ng aming Panginoong Jesus dahil hindi po siya karapat-dapat dahil wala po siyang kasalanan. Kung kami man ay dumaan sa persecution, maliit na bagay lamang po ito kung ikukumpara, Panginoon Ama, sa aming mga kasalanan na nagawa. Kaya dapat lamang ito sa aming buhay. At nawa, maging kagalakan po namin na maging isa kay Kristo Jesus. Thank you, Lord God, once again for this blessed morning. And as we continue with the Lord's table, we pray, Lord, that you will continue to bless us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen and